Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. Remain standing, verse 22 and 23. Ngayon po natin ipagpapatuloy ang pag-aaral po natin sa fruit of the Spirit. Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Pwede na po tayong maupo. Is there a fruit? May bunga ba? Yan po ang title ng ating pong pag-aaral. Part 2. Is there a fruit? May bunga ba? Kung ang Panginoon ay titingin sa buhay natin, may makikita kaya siyang bunga. At ang mga bunga na tinutukoy po natin ay mga bunga ng Espiritu na binanggit sa Galatians 5:22 and 23. The fruit of the Spirit. This is the expectation of the Lord Jesus Christ to our life as Christians. Kakitaan tayo ng bunga. Ngayon, when we say fruit, marami pong kahulugan ang ibig sabihin po ng bunga. Technically speaking, when we say fruit, ito po yung bunga ng punong kahoy. Kung ano yung puno, malalaman mo kung anong klaseng puno siya sa kanyang bunga. Bagamat may mga punong kahoy na nalalaman natin kung anong klaseng puno sila doon sa kanilang mga dahon. Kaya nga lamang may mga punong kahoy na halos magkakapareho sila ng dahon. Kaya't mahirap malaman kung anong klaseng puno sila. Let me give you an example. Yung puno ng chiko at chesa, halos magkahawig ng dahon. Mahaba na matulis. Hindi mo alam kung anong puno siya hanggat hindi siya namumunga. Yung gulay, yung kalabasa at saka upo, di mo alam kung anong klaseng gulay siya hanggat hindi siya namumunga. So yung bunga niya ang pagkakakilanlan kung anong klaseng halaman or puno siya. And on the same pattern, sa bunga natin, malalaman kung anong klaseng tao tayo. Kung anak ba tayo ng Diyos or hindi. Kristiyano ba tayo or hindi. By our fruits. Even the Gospel of Matthew mentioned, by their fruits ye shall know them. Sa kanilang mga bunga, makikilala mo sila. So ito yung mga bunga ng Espiritu na pag-aaralan po natin ngayong umaga. Bunga ng Espiritu na dapat nakikita po sa buhay ng isang Kristiyano. Otherwise, hindi malalaman ng tao kung Kristiyano nga ba tayo or hindi. May mga pagkakataon nga na nagdududa ako sa salvation ng mga mananampalataya. Kasi hinahanap mo itong mga bunga na to sa kanya eh. Kapag hindi mo nakikita itong mga bunga na sa kanya, oo, nag-church siya. Pero hindi kasama yung church attendance sa mga bunga eh. Oo, maawit siya sa choir. Pero yung pag-awit sa Panginoon, hindi kasama sa mga bunga. Di ba? So, yung mga bunga ng Espiritu na dapat nakikita sa isang Kristiyano, nandito. Ito yung dapat na nakikita sa atin. Yung pag-a-attend sa church, paglilingkod sa Panginoon, those are basic na dapat talagang nakikita. Kinakikitaan sa atin ng mga mananampalataya. So yung una dito, yung love, napag-aralan na po natin yan last Sunday. Pero ngayon natin tatapusin yung mga natitira na 8 pa. Sa pagbabasa-basa ko po kahapon, paulit-ulit ko po itong binabasa. I was trying to decipher itong mga fruits na to, itong mga virtue ng bunga na to. At napansin ko, they can be divided into 3 classifications. 3 category. Kung papaanong yung 10 Commandments was divided into 2, yung first 4
It has something to do with our relationship with God. At yung sumunod na 6 na commandments ay mayroong kinalaman sa relationship natin sa tao, yung pakikitungo natin sa tao. No wonder, in the New Testament, ay ginawang dalawa itong commandment na to. Yung first 4, ang sabi ni Matthew, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy strength, with all thy mind. Kung mahal mo nga naman ang Panginoon, hindi ka sasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Kung mahal mo nga naman ang Panginoon, hindi mo gagamitin ng kanyang salita sa kanyang pangalan sa walang kabuluhang bagay. Ipapangilin mo ang Sabat kung mahal mo ang Panginoon. Hindi ka gagawa ng ibang Diyos liban sa Kanya kung mahal mo ang Panginoon. So parang nakapaloob yung 4 na commandments doon sa nag-iisang commandment na yun. Thou shalt love the Lord thy God. At pagkatapos yung 6 na commandments, ang sabi ni Matthew, thou shalt love thy neighbor. Mahalin mo ang kapwa mo. Kung mahal mo nga naman ang kapwa mo, hindi ka papatay. Hindi ka magsisinungaling. Hindi ka maiinggit sa kanya. Hindi mo siya pag-iimbutan. Hindi mo siya pagnanakawan. Kung mahal mo siya. Tama nga naman. Di ba? So the whole commandment hang on those 2 commandments in the New Testament. On the same manner, makikita po natin dito sa mga fruit of the Spirit, they can be divided into 3 classifications. Ano po yung 3 classification nila? Yung first 3, love, joy, and peace, deals with our relationship upward to God. Ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng 3 virtue na ito. Yung love, joy, at peace. Hindi ito pwedeng sumibol sa sarili mong puso. Hindi ito pwedeng ibigay ng kapwa mo tao. Hindi ito pwedeng maging byproduct ng iyong pakikitungo sa kapwa mo tao. These are virtues given by God. Yung love. Pastor, pwede namang magmahal ang tao nang walang kinalaman ng Diyos. Well, pinag-aralan po natin last Sunday that love originated from God because God is love. At ngayon, tatalakayin po natin yung mga natitira. Love, joy, and peace deals with our relationship upward to God. The second 3, long-suffering, gentleness, and goodness deals with outward relationship with others. Ito yung klase ng attitude natin sa pakikitungo natin sa kapwa natin tao. Long-suffering, gentleness, and goodness. Then yung last 3, faith, meekness, and temperance deals with inward self-relationship. Sa sarili natin. Yung faith, meekness, and temperance. At pag-aaralan po natin isa-isa ang mga iyan. Love is the soil from which all other virtues grow. Dito po naka-umbrella lahat noong 8 virtues sa pag-ibig. Kung wala yung love, hindi mapoproduce yung ibang mga virtue. So we can safely say that love is the soil from which all other virtues grow. Kung walang pagmamahal sa Diyos, hindi ka magiging tapat sa Kanya. Hindi ka makakaramdam ng kagalakan sa Kanya, ng kapayapaan sa Kanya. Kung walang pagmamahal sa kapwa, hindi mo matututunan na magpasensya sa Kanya. Hindi ka magpapakita ng kabutihan sa Kanya. So lahat ng mga virtues na ito, they are all anchored on love. Next is the word joy. Joy. Joy comes from happenings in our life, or happiness comes from happenings in our life, whereas joy comes from the Lord. Yan po ang pagkakaiba ng dalawang yan. Akala natin synonyms lang sila, halos magkapareho lang, ibang terminology lang ang ginamit niya. Happiness and joy. Malaki po ang pagkakaiba ng dalawang ito. Yung happiness, ang sabi ko kanina sa karya, ano po ang Tagalog ng happiness? Sabi ko, anong Tagalog ng joy? Sabi nila, masaya. Ano pong English ng masaya? Happy. Hindi na naging joy, happy na. So akala natin interchangeable yung joy at saka happiness. Malaki po ang pagkakaiba niya. Happiness comes from happenings in our life. Mga nangyayari sa buhay natin, sa paligid natin, sa mga nakikita natin. When something good happen in your favor,
you are happy. Hindi ba? Masaya ka. Halimbawa, si Gab, binigyan ko siya ng 1,000 pesos. Gab, magiging malungkot ka ba pag binigyan kita ng 1,000 pesos? Anong mararamdaman mo? Masaya. May nakita siyang magandang nangyari in his favor. Masaya siya. Ano? Sino pa ba? Si Brother Joe. Sabi ko kay Brother Joe, ito, seryoso. Palit tayo ng sasakyan. Pangarap kong magkaroon ng Honda Civic, kahit luma. Malulungkot ka ba, Brother Joe? Anong mararamdaman mo? Parang nagdududa siya. Hindi niya kayang pagpalit si Voltron. Siyempre, magiging masaya ka, di ba? Kapag ang anak mo nakagraduate, tapos summa cum laude siya, ikaw na magulang, proud ka, masaya ka. Di ba? Kapag mayroong mga nangyayari sa paligid mo, sa iyong buhay, na pumapabor sa iyo, it gives you happiness. Yun ang nagiging resulta, nagiging masaya ka. Pero yung joy, hindi ito na ibibigay ng mga nangyayari sa kapaligiran mo. Because joy comes from the Lord. Isa pang pagkakaiba ng dalawa, yung happiness, temporary lang. Nag-expire siya. Yung 1,000 binigay ko kay Gab, pag naubos niya yung 1,000 na yun, wala na, di na siya masaya. Maghihintay siya uli, nabigyan ko siya ng another 1,000. Yung sasakyan natin, kapag nalusaw na ng kalawang, kinain na, marami ng sira, marami ng sakit, hindi na tayo masaya. Sabihin, mayroong expiration yung happiness natin. Pansamantala lang, hindi siya pang matagalan. Whereas yung joy, sapagkat ang Panginoon ang nagbigay nito, ma-outlast niya yung buhay natin. Habang nandyan ang Panginoon, yung joy na binibigay ng Panginoon sa atin ay nananatili. Hindi nag-expire yun. Hindi siya pang samantal lang. Pang matagalan, pang habang panahon. That's the difference between the two. Happiness and joy. Number 3, peace. There are two kinds of peace mentioned in the Bible. Peace with God and the peace of God. Sa Romans chapter 5 verse 1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Binanggit niya doon yung peace with God. Colossians 3:15. And let the peace of God rule in your hearts. Binanggit niya doon yung isa pang peace. Peace of God. So there are two kinds of peace mentioned in the Bible. Peace with God and peace of God. Peace is not just the absence of trouble. Kapag wala kang problema, mapayapa ka. It is not just the absence of trouble. There are two kinds of peace mentioned. Ito po ang pagkakaiba ng dalawang ito. Yung peace with God at saka peace of God. Kapayapaan sa Diyos at saka yung kapayapaan ng Diyos. Okay? Sino pong teacher dito? Public school teacher. Alika, ma'am. Si Ate... Tama ba? Ate Grace? I'm sorry. Si mama mo pala yun. Teacher. Okay, example lang. Anong pangalan mo? Gab. Anong kumpletong pangalan? Gabriela. Okay, dito ko lang. Gabriela, kaya pala Gab. Okay, so may harap ka sa kanila. So, marami tayong mga pangalan ditong nadodoble. Ano? Estudyante, elementary. Elementary, estudyante. Elementary. Sinong elementary? Okay, halika. Okay. Anong pangalan mo, anak? Jacob po. Oh, marami talaga tayong nagdi-dribble na pangalan dito. May Jacob din tayo. Nasaan si Jacob na isa? Nasa labas. Ayun. Okay. Kilala mo si Jacob? Anong tawag mo sa kanya? Jacob din. Hindi ka to kayo? Okay. Gab. May Gab din tayo. Ayun, no? Gab, tingin dito. Ayun. Okay. Dalawa din ang evangeline natin dito.
Dalawa din ng JR. Marami, okay. Iwan na natin yon. Pag-usapan natin yung peace, okay? Halimbawa, si Ate Gab, teacher. Pagkatapos, estudyante niya si Jacob. Katukayo ka kung saan eh. Jacob, estudyante niya. Ngayon, anong grade ka na, Jacob? Grade 5. Okay. Sa classroom, isinulat niya sa blackboard lahat ng sagot sa exam nila. Hindi pa nagpapa-exam si Ate Gab. Sinulat na niya lahat ng sagot doon. Sino sa inyo ang naranasan nung nag-aaral kayo ng elementary, tamad si teacher, pag ikaw yung highest sa quiz, sa'yo ipapacheck lahat ng papel? Sino nakakaranas doon? Pag ikaw, ayan, yan yung mga matatalino, no? Highest sila palagi sa mga test. Pag ikaw ang highest, alam ng teacher kung sino yung matalino sa classroom eh. Kukunin niya kagad yung papel mo, yun ang i-check niya. Pag perfect ka, ibibigay lahat ng papel sa'yo. Oh. Ikaw mag-check. Ganun katalino yung mga teacher natin nun. Ngayon, bago man nag-exam, sinulat na ni Jacob lahat ng sagot sa blackboard. Habang wala si ma'am, copy nyo na to. Kinopya ng mga classmate. Eh, hindi niya alam, maagang dumating si Teacher Gab. Nakakita niya yung nangyayari. So, anong mararamdaman ng teacher? Anong mararamdaman mo, Teacher Gab? Matutuwa ka ba sa kanya? Very good, Jacob. Magagalit. So, si Jacob, nagtago. Dahil magagalit si teacher sa kanya. So, anong nangyari ngayon? Hindi sila bati. War sila. Pero, kailangan pumasok ni Jacob. Papasok at papasok siya eh. So, anong gagawin niya? Lalapit siya kay Teacher Gab. Teacher, sorry po. Sige nga, sabi mo nga, Teacher, sorry po. Ayun. Nag-sorry siya. So, dahil humingi siya ng tawad, patatawarin siya ni Teacher Gab. Pinapatawad mo na ba siya? Pinapatawad na. So, bati na sila. Anong nangyari ngayon? Peace with God. Na-restore yung nasirang relationship. Peace with God. Yung peace with God, natatamo natin the moment na kinilala natin ang Panginoon sa ating buhay bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Na-restore yung relationship na nasira ng kasalanan. So, na-receive natin yung peace with God. Ngayon, hindi kumbinsido si Jacob na pinatawad na siya ng teacher niya. Sabihin mo nga, teacher, hindi po ako naniniwalang pinatawad mo na ako. Laki ng duda niya sa'yo, ah. Ngayon, ang sabi naman ni Teacher Gab, sige, para patunayan ko na bati na talaga tayo, pinapatawad na kita. Ilang kayong magkaklase sa classroom? Di mo alam, sa dami. Sabihin natin, 50 silang magkakaklase. Pero yung mga upuan sa classroom, 45 lang. So, sabi ni Teacher Gab sa kanya, sige, para patunayan ko sa yung bati na tayo, pinapatawad na kita. Bukas, pagpasok mo, ipag-reserve kita ng upuan. Hindi mo kailangang makipag-unahan. Isi-secure kita ng upuan. So, yun ang sinabi ni teacher sa kanya. So, kinabukasan, sinong nanay mo? Nandito ba yung parents mo? Wala. Sinong guardian mo dito? Sister Fe. Ayun, si Ate Fe. So, kinabukasan, chill-chill lang siya. Hindi siya nagmamadali. Samantalang yung mga kaklase niya sa mga bahay-bahay nila, nag-aapura. Kasi nag-uunahan na makakuha ng upuan sa classroom. Pag na-late ka, nakatayo ka, okay, nakaupo sa sahig. Pero siya, chill-chill lang. Ang sabi ni Sister Fe, Jacob, bakit pa easy-easy ka lang dyan? Hindi ka magmadali, maubusan ka ng upuan. Pero siya, payapa lang siya. Chill-chill lang. Pagkatapos, yung pagpasok pa niya sa school, talagang pabanjing-banjing lang siyang naglalakad. Easy-easy lang siya. Pagkatapos, dinaanan siya ng mga classmate niya. Magmadali ka, maubusan tayo ng upuan. Di, okay lang. Peaceful siya. Bakit? Kasi si teacher, pinag-secure na siya ng
upuan. Ang tawag natin doon is peace of God. Binigyan siya ng kapayapaan ng Panginoon. At yung peace na yun ay nanggagaling sa Panginoon. Yun ang difference ng dalawa. Sira ang relasyon natin sa Panginoon, pero na-restore yun nung tinanggap natin siya sa puso natin. Peace with God. At pagkatapos, sinecure ng Panginoon yung langit sa atin. Kahit anong gawin natin dito sa lupa, secure yung kaligtasan natin sa langit ang punta natin. That is the peace of God na ibinibigay niya sa atin. Okay, maraming salamat, Jacob. Maraming salamat, Teacher Gab. Pwede na tayo maupo. Mamaya, tatawagin ko uli kayo. So, yun yung peace. Okay, dalawang klase ng peace that was mentioned in the Bible. And all of these virtues, love, joy, and peace, deals with our relationship upward to God. Ang Diyos ang katransact natin sa tatlong virtues na iyan. Then, pupunta tayo sa second classification. Number 1, yung long-suffering deals with our outward relationship with others. Yung pakikitungo naman natin sa tao. Long-suffering. Long-suffering is anger under control. It has been said that long-suffering means suffer long. Magsasuffer ka ng matagal. The word long-suffering in the Bible is made up of two Greek words meaning long and temper. Long temper. Mahabang pasensya. Patience. So, literally, long-tempered. To be long-suffering then is to have self-restraint when one is stirred to anger. Anger under control. Alam mo yon, yung galit ka, gusto mong sumigaw, gusto mong magwala, gusto mong mamalo, gusto mong manakit, gusto mong manuntok, para mailabas yung galit mo, pero kokontrolin mo. Magtitimpi ka. That is long-suffering. Anger under control. It is a virtue na dapat nakikita sa isang mananampalataya. Do we have this virtue? Long-suffering. Kapag nagalit ka at pagkatapos bigla mong nilabas, nagwala ka, nagtataka ngayon ng tao sa'yo, Kristiyano nga ba yon? Kasi hindi niya nakikita yung long-suffering, yung bunga ng Espiritu sa'yo. Ngayon, Pastor, parang ang hirap naman na hindi mo mailabas yung galit mo. There is a right place to outburst our anger. Punta ka sa gitna ng bukid, sa gitna ng bundok, doon ka magsisigaw, doon ka magwala, or di kaya sa bahay mo, doon mo ilabas yung galit mo. But a mature Christian know how to control its anger, yung galit niya. That is long suffering. Oh, again, maliban kay Teacher Gab, sino pang teacher dito? Teacher Jonas. Kuya Jonas, halika. Halika, Kuya Jonas. Okay. Ngayon, another student. Hindi naman si Jacob, iba naman. Another student. Halika, Matt. Ayan, talagang pareho silang black. Buti hindi ako nag-black. Okay, anong grade ka na, Matt? Grade 5. Okay, anong grade ang tinuturuan mo? 5. 5? What a coincidence. Grade 5. Okay. Ngayon alam natin tagulan. Di ba? Tagulan. Ngayon, nagklase sila, tapos na yung klase, uwian na. Nag-ring na yung bell. Pero malakas pa rin ang ulan sa labas. Ilang kayong magkakaklase? 34. Ilan yung mga estudyante mo? 25. Kala ko 34 din eh. 34. O, halimbawa, so para makauwi sila, ang ginawa ni Teacher Jonas, isunuot niya yung mga kapote ng mga bata. 34. Ang dami nun.
34. Isa-isa niyang sinuot. Ngayon, may mga boots lahat sila, mga waterproof na bota. Isa-isa din niyang sinuot ang mga yon. Ang babaho ng mga paa. Ganyan. Pero yung kay Matt, maliit yung bota niya. Hindi magkasya. Pero kailangan niya umuwi. So, lumuhod si Sir Jonas, pinilit niyang isuot, siniksik niya, pinawisan siya ng todo, tumulo yung pawis, sinuot pa rin niya hanggang sa naipasok niya dalawang paa. Pagtayo niya, ang sabi ni Kuya Jonas, pang 34 na bata. Sinuotan niya ng kapote at botas. Pagkatapos, ang sabi ni Matt, Sir, masikip po yan kasi hindi po sa akin yan. So, anong ginawa niya? Lumuhod siya uli at tinanggal yung bota. Kung gaano kahirap niyang ipasok, ganun din kahirap niyang inilabas. So, nagtiis siya. Hanggang sa natanggal din niya yung botas. Pagtayo niya, pinapawisan na naman uli siya ng butil-butil. Tapos ang sabi ni Matt, hindi po kasi sa akin yan. Pinahiram lang ng ading ko dahil hindi siya pumasok. So anong ibig sabihin nun? Isusuot niya uli. Talaga naman hindi sa kanya. Pinahiram lang sa kanya. So kailangan niyang isuot uli. Ikaw na teacher, anong mararamdaman mo? Matutuwa ka? Hindi po. Magagalit ka, di ba? Mainis ka, di ba? Pero hindi ka pwede magalit. That is long suffering. Anger under control. Pipigilin mo ang sarili mong mabuhos yung galit mo. That is long suffering na ine-expect ng Panginoon na magmamanifest sa lahat ng mga Kristiyano. Okay, maraming salamat Kuya Matt. Maraming salamat Kuya Jonas. Tatawagin ko uli kayo mamaya. So that is long suffering. Nasa atin ba yung virtue na yan? Nagalit ka na, pero magtitimpi ka, pipigilan mo ang sarili mo. Sapagkat, ang sabi ng Panginoon, bunga ng Espiritu, alam nating kontrolin yung galit natin. Next, second virtue under our relationship toward others is gentleness. Gentleness. Having the capacity to be, but not being too harsh in our words and attitude. Magkapatid po yan. Long-suffering and gentleness. Meron kang kakayahang magalit, pero hindi mo ilalabas yung galit mo. But instead, you will be gentle in your words and attitude. Yung long-suffering kasi, pipigilin mo lang. Pero yung gentleness, ilalabas mo. Pero in a mild manner, in a graceful manner. Halimbawa, nagsasalita ako dito. At pagkatapos, merong nag-uusap sa likod. O di kaya may naglalaro ng ML. Ano ba yung ML? Mobile Legend. So of course, ako magagalit. Pero instead na sigawan ko sila, sasabihin ko, kapatid, pwede bang pakitabi yung cellphone natin, tapusin muna natin ang service. In a mild manner, that is being gentle. Sapagkat, sapat na yung masabi mo in a mild manner, yung kailangan nilang marinig. You don't need to shout at them. They will get the point. That is being gentle. Having the capacity to be, but not being too harsh in our words and attitude. Then, sumunod, goodness. The ability to do the right thing in every circumstances and choosing to do what is right. Yung kakayahang gawin ang tama sa lahat ng pagkakataon at pinipili nating gawin ang tama. Goodness. The Greek word for goodness, agotisne, which means doing what is right and choosing
to do what is right. Goodness. Pinipili natin gawin ang tama. At ang batayan natin ng tama ay ang salita pa rin ng Panginoon. Sapagkat sa pananaw ng maraming mga tao, iba yung tama kasi sa ibang tao sa tama na sinasabi ng Bible. Kaya sundin pa rin natin yung standard ng Bible in determining what is good, what's right, and wrong. So when we say goodness, pinipili mong gawin ang tama para sa kapwa mo. So, magiging long-suffering ka sa kapwa mo, magiging gentle ka sa kapwa mo, at pipiliin mong gawin ang tama sa kapwa mo. Hindi ka mananakit, hindi ka manlalamang, hindi ka manggugulang. You will always choose to do what is right. Then sumunod na classification, yung number 7 po natin, is faith. Dito naman sa sarili naman natin, dealing with inward self-relationship. The best definition given to us can be found in Hebrews 11:1. Now, faith is a substance of things hoped for. Ito po yung laman ng mga bagay na inaasam natin. The evidence of things not seen. Ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. It gives us the idea of doing what is right consistently. Kaya dito natin hinango yung word na faithful. Pagiging tapat. Doing what is right consistently. Hindi yung gumawa ka ng tama ngayon, then for the rest of your life, hindi ka nagagawa ng tama kasi gumawa ka na ng tama. Minsan. Being faithful means doing what is right consistently. Yung tuloy-tuloy. Hindi ka pumapalya. Meron pong isang sikat na geyser sa Yellowstone National Park, Wyoming. Sige, Sir Jonas, pakita mo kung ano yung geyser. Yung geyser is a boiling water springing upward. That is a geyser. Kung gumagamit ka po ng pressure cooker, pag tinanggal mo yung maliit na bakal sa gitna, biglang bubulwak yung mainit na steam. That is geyser. Sa Yellowstone National Park ay meron pong popular na geyser doon. Na every 19 minutes, it shoots upward 8,004 gallons of boiling water from the heart of the earth, straight up to 185 feet into the air, and the blast will last from 1 to 5 minutes. Ganun katagal. At nangyayari po ito every 90 minutes. Pag natapos siya, magpapahinga, after 1.5 hour, mag-shoot up uli siya. Another 5 minutes. Geyser ang tawag po nila dyan. Marami pong geyser na makikita sa Yellowstone National Park, pero ito po yung pinakasikat. Sapagkat ito po yung pinakamadalas mag-shoot up ng boiling water. Every 90 minutes. At binigyan po nila ng pangalan ang geyser na ito na Old Faithful. Bakit Old Faithful? Because this geyser lives up to its name. Matanda na, bago pa nagsimula ang time ng tao, nandyan na yung geyser na yan. Up until now, patuloy pa rin na nagsushoot ng boiling water yung geyser na yan. Hour after hour, day after day, weeks after weeks, months after months, year after year, hanggang ngayon, faithful pa rin siyang nag-i-spring ng mainit na tubig. Kaya pinangalanan siyang Old Faithful. Walang palya. Every hour. At ito yung klase ng faith na gusto ng Panginoon na maging bunga natin. Yung maging tapat tayo sa Panginoon. Hindi tayo dapat papalya sa ating katapatan sa Kanya. Every moment of our life, every second, every minute, every hour, every day, every week, every month, every year, all throughout our life, dapat maging faithful tayo sa Panginoon. That's one of the fruit of the Spirit. The next, meekness.
Meekness is not weakness. It is power under control. Power under control. Yung may lakas ka, pero kokontrolin mo. May kakayahan ka, pero kokontrolin mo. Pipigilan mo. The best example of this is the Carabao, yung kalabaw. Yung kalabaw, kung tutuusin, kayang-kaya niyang hilain ang tao na nakasakay sa kanya. Kaya niyang itakbo. Kaya niyang guyudin yung tao, pero hindi niya ginagawa. Kahit na may lakas siya. Ang tawag po natin doon, meekness. It is power under control. Sino po nasubukan na ditong sumakay ng kalabaw? Kahapon, or kaya ng madaling araw, may napanood akong isang video. Sa malaking building, pumasok yung may-ari. Tapos sabi ng receptionist, sa likod ng daan, sabi niya. Sabi ng may-ari, hindi, dito ako dadaan. Hindi, sa likod ng daan. So lumapit yung may-ari sa kanya. Sabi niya, nandito ako para makipag-meet kay Annie Miller. So yung receptionist name, sabi niya, Croft. Tinype niya sa computer niya. Minsan ulit, Laura Croft. Tinype niya. Then lumito sa computer niya, siya pala may-ari ng building. Boss pala niya. So anong gagawin ng boss? Pa-fire out niya? Hindi. Ngumiti lamang siya. It is power under control. It is within her power. Sisantahin niya to, ora mismo. Ganon treatment sa kanya. Pero hindi niya sinisante. She controlled that power. That is meekness. Isang attributes na dapat nakikita din po sa atin. Meekness. Ang opposite po nito ay entitlement. Entitlement. Oh, akong pastor dito. Bigyan niyo ako ng mesa. Pagkain, dalhin niyo ako ng pagkain. That is entitlement. But when we say meekness, hindi mo pinupursu yung power mo. Hindi mo pinupursu yung position mo. Pero sumusunod ka sa lahat. That is meekness. Power under control. Number 9, temperance. Temperance. The word temperance, enkrateia, means self-control in all things. Self-control in all things. And it was used to describe the person who had powerful passion but kept them under control. It is a discipline given by the Holy Spirit that allows Christians to deny themselves and resist the power of the flesh and to desire what is good. Self-control in all things. Temperance. Kung titinan mo, itong 9 virtues na ito, parang napakahirap gawin. Parang imposibleng magawa ko lahat ang mga ito. Then, ang kailangan natin, temperance. Self-control in all things. Ngayon, kung hindi natin magagawa lahat ang mga virtue na ito, it only proves we are humans. Tao tayo. Meron tayong limitasyon. Pero hindi ibig sabihin na tao lamang tayo, meron tayong limitasyon. We commit and make mistakes. May mga shortcomings tayo, may mga kahinaan tayo. It does not mean tanggapin na lang natin talagang ganun. Dapat nandun yung pagsisikap natin sa sarili natin na makita sa atin yung mga bunga na yan. It is a struggle. Kaya nga kailangan natin yung leading ng Holy Spirit sa buhay natin para makita nating magbunga sa atin yung mga virtues na yan. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, and goodness. Faith, meekness, and temperance. Si Horatio Spafford, a prominent lawyer in Chicago during the 1800s. Mayaman po siya, kilala siya. Kapag merong mga mabibigat na mga kaso, people of wealth and influence always sought for his service.
Horatio Spafford. He is a Presbyterian parishioner. In fact, he is one of the elder of his church. In 1871, nagkaroon po ng malaking apoy, sunog sa Chicago. As tall as 2 kilometers. Ganun po kataas yung apoy sa Chicago. Yung buong syudad ng Chicago. Pwede nyo i-google yan. 1871. Chicago Fire. Yung gubat na sunog, yung buong syudad na sunog, at yung mga property niya sa syudad na sira din. He was so discouraged, kaya yung pamilya niya, dinala niya sa England para doon ipagpatuloy ng mga anak niya yung pag-aaral nila. Dahil nawasak yung buong syudad. Pero sa last minute, nagkaroon po ng development sa kanyang mga ari-arian. So naiwan siya at pinauna niya yung mag-iina niya. 4 na anak na babae, tsaka yung asawa niya. Pinauna niya. On their voyage sa Atlantic Ocean, nagkaroon po sila ng collision na ikinalubog nung barko nila na kinamatay ng 226 souls. Kasama yung 4 niyang anak na babae. Edad 11, 9, 5, and 2. Nalunod silang lahat. Dumating ang mga rescue boat. Isa sa mga na-rescue, yung asawa niya, Mrs. Spafford. Then nagpadala ng telegram, "Save alone. What should I do?" Matapos masunog ang mga property niya, namatay 4 niyang anak na babae. Ini-imagine ko, paano kaya kung yung 3 kong anak, ganun din nangyari sa kanila? Napakasakit siguro. He was in pain. But through all those sorrow, Mr. Spafford soon penned a poem that later on became a well-known song entitled, "It Is Well With My Soul." Nasunugan, namatayan, pero sabi niya, "When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul." That is not the natural response from a tragedy. But because Horatio Spafford have the indwelling Holy Spirit in him, he was able to succor and conquer the sorrow brought about by these multiple tragedies in his life. This is the fruit of the Spirit. Na tanging ang Panginoon lamang ang makakapagbigay po sa atin. Do we have this fruit of the Spirit?